what's up guys? So unang upgrade na gagawin natin sa Bristol Invictus. Wala pang 1 week sa atin to, siguro mga 3 days pa lang. Pero ngayon mag-upgrade na agad tayo. At bakit tayo mag-upgrade? Siyempre. So ang una natin upgrade is so ito yung nauusong kinakabit ngayon sa mga motor kasi napakaganda na ng looks nito. And then syempre yung comfortability na binibigay. So bakit nga ba tayo mag-upgrade? Ayan, suspension. So, AI Tech suspension from TRC. So, ito yung ikakabit natin ngayon o i-upgrade natin sa ating motor na Bristol Invictus. Ito yung madalas nakikita ko sa mga naka-Aerox. Ito yung ginagamit nila, yung mga nag-race track. Kaya sila Safe Moto. Ito yung ginagamit nila. Kaya naman nagustuhan ko yung design nito. At ito yung napili kong ikabit dito sa Bristol Invictus. Ang sukat nito is 320mm. Sa Aerox kasi is 305mm. So, sa Invictus, ang standard size niya is 320. So, 320 yung ikakabit natin na shock. Siyempre, plug and play lang din to dito sa Bristol Invictus. So, ikakabit pala natin na suspension. Fully adjustable to guys, no? Meron siyang compression and rebound. Tsaka preload. And then, yung kulay is silver. Pag sinabing TRC, halos lahat ng gawa nila puro CNC. Bakit nga pala tayo magpapalit ng suspension? Siyempre, alam nyo naman kung bakit. Yung mga kalsada dito sa Pilipinas, talaga namang hindi po pwede yung standard na suspension sa mga kalsada dito sa atin. Talagang kailangan fully adjustable. Lalo na yung mga lubak, sasapuhin mo yung mga lubak. So kapag naka-standard ka na suspension or hindi siya nakatono, minsan kasi standard suspension, kailangan pang itono yun para gumanda yung plane. So dito kasi sa atin, yung mga standard na suspension, yung stock lang, hindi pa ginagalaw. Talagang hindi kaya yung mga hindi kaya yung mga lubak dito sa Metro Manila. Hindi lang sa Metro Manila, kahit saan pa dito sa Pilipinas, Quezon, Bulacan. Kahit saan ako punta, napakaraming lubak dito. Kaya napakalaking advantage kapag nag-upgrade ka ng suspension, lang na pag fully adjustable. And then yun, sa stock nga natin, standard, hindi siya adjustable. And kagandahan din pala sa aftermarket natin na suspension kung sa TRC is yung piston rod niya, no? So yung piston rod niya is, wait lang, sukatin ko. So sa piston rod, 11, 12, 13, 14mm. 14mm na yung mga piston rod natin. So dito sa stock ang sukat ng sa stock is 12 lang, no? Ay, 10 lang pala. 10 lang sa stock, oh. Yan. 10mm lang. So ito 14mm na yung aftermarket. Mas malaki yung advantage ng aftermarket kasi mataba na yung piston rod. So kaya tayo mag-upgrade. So tara, kabit na natin. So ito yung tornilyo ng shock sa stock. So, ito yung pang Aerox. So, pasok lang siya, no? Sakto lang. Ayan, no? Plug and play lang talaga. Babaklasin muna natin itong So, yun, natanggalan natin yung una. You know? So yun guys, nakabit na natin yung TRC na suspension. I-adjust na lang natin to. Kung saan tayo komportable na play, doon natin i-adjust. And then ito yung stock niya. Out na natin yung stock. Papakita ko lang din na working yung compression and rebound adjustment natin dito sa suspension na to. So lahat yan naka 0 settings. So yan, napupush natin. So isasagad natin yung rebound. Isasagad natin yung rebound sa pinaka slow rebound. Ayan. Dahan-dahan siyang umaangat. Yan, pansin nyo? So, working yung rebound. So, yung compression sa taas. Ito. Kapag zero compression, yan, tuloy-tuloy lang yung pag-compress. Pero kapag sinara natin to sa pinaka-hard settings, yan, hanggang dyan lang. Hindi na siya masagad. Oh? Ayaw. Working yung adjustment ng suspension ng TRC na AI Tech.